Purihin ng Panginoon. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, nandito po tayo sa Paradise Site dito sa May Marala, sa Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila. Ito po yung dating tawagin nila housing o permanent housing o Smoky Mountain, sabi ng Amerikano. O nang sa Pilipino naman, bundok ng basura. Maraming taguri po rito eh. Tayo po ngayon ay magsasagawa ng home Bible study sa tahanan ni Tatay Hogos at Nanay Claringod at ang kanyang mga ito, tingnan natin para makita lang po natin. Yan, si Nanay Claring, yan. Ayun si Tatay Hogos. Siya po ang head of the family. Alam niyo naman po, isang kinakahanga ko sa kanya. Talagang ginagawa niya yung tungkulin niya bilang head of the family. Bakit? Pagkatungkol sa salita ng Diyos, yung dumadalaw po ako, talagang hanggat mahari kasama yung mga anak, apo. Yan ang mabuting ama ng tahanan. Hindi lang sa pagiging ama ng tahanan, maging sa spiritual man, maasahan natin siya. Ngayon, bago tayo papalaw sa pag-aaral, tayo muna ay aawit ng isang awit. Tayo, Gos, awit tayo. Ay naawit po namin, kay buti-buti mo, Panginoon. Mabuting bagay na nahawit ng Panginoon Diyos bago tayo tuloy magpapalahot. Po, magbubulay ng kanyang salita. Kaya, sige, hawitin natin kay buti-buti mo, Panginoon. Okay, 1, 2, 3. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Salamat, Panginoong Diyos. Minsan pa, samahan mo kami sa aming pagbubulay ng iyong ebanghelyo. Buksan ang puso at isip ng bawat isa upang kami po'y makinabang o Diyos ng lubusan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Sige, tatayo ko sa itong ating titignan dito, yung pagdalaw ni Jesus sa magkapatid na Marta at Maria. Yeah. Sa Lucas chapter 10, mula po sa 38, 39, 40, 41 hanggang 42. Lucas chapter 10. Opo. Lucas chapter 10, mula sa 38 hanggang 42.
Itong title niya ay Dumalaw si Jesus kina Marta at Maria. Tignan po natin itong ugali ng dalawang magkapatid na babaeng ito. Pareho silang babae, pero tignan natin. Yung ginawa nila maganda, pero isa lang ang kailangan. Tignan natin kung alin yung isa lang. Opo. Sapagkat ang Panginoong Yesus dito ay dumalaw kasama ang kanyang mga alagad sa tahanan ni Maria at Marta. O, nakita mo na, Tatay Ogos? Pagibasa nyo lang po pag nakita nyo po. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siya si Maria, nakapo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang tinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala ba po ba ang iyong na pinagbabayaan ako ng kapatid kong maghanda na nag-isa? Sabihin nga po niyo, siya'y tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi alisin sa kanya. Amen. Okay. Maliwanag. Isa lang ang kailangan. O, narinig niyo po yung salita ni Jesus? Isa lang ang kailangan. Sa buhay po natin ito sa mundo, ha? Tuwing umaga, babangon tayo. Yun ang simula ng araw upang gumalaw tayo sa loob ng maghapon. Kung ano man yung trabaho mo, gagawin mo. Gagawin mo. Kung sa literal na bagay yan. Pero pagdating sa spirituality, spiritual ito eh. Isa lang ang kailangan, sabi ni Jesus. Hindi niya sinabing 2, 3, 4. Kaya kung inyong mapapansin sa paglalakbay nila, nang pumasok sila sa isang nayon, sa tahanan ng magkapatid na ito na si Maria at Marta. At dimano po si Maria. O Tatay Ogos, basahin mo nga doon sa 39. Anong ginawa nitong Maria sa 39? May kapatid siyang si Maria na naupo sa paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang tinuturo. Amen. Yan po pala, ang purpose pala, kaya pumasok sila sa tahanan upang magsagawa ng Bible study. Oh. Para mag-Bible study. At si Maria, antimano, umupo sa may pahanan ni Jesus upang makinig. Kasi nga po, ang pagpunta ni Jesus sa tahanan ng magkapatid na ito upang dalhin ang mabuting balita ng Diyos sa tahanan nilang magkapatid.
Ito namang kapatid niyang si Marta, ano naman ang naging nature niya? Tingnan natin. Sa verse 40, Tatay August, basahin mo naman yung 40, 41, 42. Ito yung parte ni Marta. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghahanda ng mag-iisa? Sabihan nga po ninyo na siya'y tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Tuloy ko? Yan po, hanggang doon lang sa 42 tayo, August. Ngunit, isa lamang ang kailangan. Pinili ni Marta na mabuti ito'y hindi alisin sa kanya. Ayan. Si Marta naman, naganda ng pagkain. Siyempre, kung titignan mo, 12 yung mga apostol at saka si Jesus, di 13. Si Marta at saka si Maria, 15. Walang ginawa itong si Marta kundi maganda. Maganda ng makakain. At kino-question niya pa ang ginagawa ni Maria na ba't hindi ako tulungan? Kaya sa reklamo niya, pinag-iusapan ng ating Panginoong Yesus na utusan itong si Maria na tulungan siya sa kanyang pagluluto ng makakain. So, isipin niyo po, kinausap niya pa ang Panginoong Yesus upang sabihan nitong si Maria. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, Marta, masyado kang abalang-abala sa iyong ginagawa. Abalang-abala ka. Pero isa lang ang kailangan. Pinili ni Maria yung isa. Ang alin? Hindi mawawala sa kanya. Ang alin? Yung pagkikinig ng Ebanghelyo ng Diyos. Sa buhay nating ito, kaibigan, dito pumapasok yung salita ng Panginoong Yesus sa Mateo 4:4. Tatay August, basahin mo nga yung Mateo 4:4. Kung ano sinasabi ni Yesus diyan patungkol sa pagkain. Ito kasi si Marta, habalang maghahanda ng pagkain. Hindi po masamang pakainin mo, Panginoon, at ang mga apostoles. Hindi naman sinabi ni Jesus na masamang ginagawa mo, Marta. Kundi pinakita lang ni Jesus sa kanya, isa lang ang kailangan. Ang alin? Dapat makinig ka muna, gaya ni Maria. Yan. Ayan, babasahin ni Tatay August yung Mateo 4:4. Patungkol sa tao, sa pagkain. Babasahin po. No? Apo. Ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen.
O, ano sabi ng Panginoong Yesus? Ang tayo po yan. Hindi sinabi ni Jesus masama ang kumain. Wala. Maging si Marta, hindi sinabi ni Jesus, Marta, maling-mali ka sa ginagawa mo. Wala siya sa sinabi. Yung ginagawa ni Marta, paghahanda para sa pagkain ng Panginoon at ang mga alagad. Kaya sabi ni Jesus, dito sa talatang 4:4 ng Mateo, tayong mga tao, hindi lang tayo nabubuhay sa pagkain, kaibigan, kundi mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Oh. Kaya isa lang ang kailangan, yung pagkikisa mo sa pakikinig ng salita ng Diyos, yun ang mahalaga. Bakit? Doon ka kasi magkakaroon ng tamang pananampalataya. Tatay August, Roma 10:17. Tingnan nyo naman po ang salita ni Apostol Pablo patungkol sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi si Maria, nakikinig. O, nakinig. 17. Opo, 10:17. Nakinig siya. Pagpasok at timano, naupo si Maria sa pahanan ni Jesus. Kaya kala ni Marta, sumisimple si Maria. O ayaw niyang tumulong sa kanya. Kaya tuloy, pinakiusapan pang Panginoong Yesus na tulungan siya. Ginawa pang gitna si Jesus. Pero hindi sinabi ni Jesus kay Maria, Maria, tumulong ka. Wala sinabing ganyan. Wala. Tingnan ninyo kung gaano kahalaga 17. ang makinig sa Roma 10:17 ni Apostol Pablo. Oh. Nakita mo na, Tatay August? 17 yan. 17. 17? Oo. Nakita ko nga po. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Amen. Yung pakikinig po, napakaganda. Magbubunga ng pananampalataya yan. So, yung ginagawa ni Jesus, pinangangaral po ang salita ng Diyos eh. Sabi ni Pablo, pag nakikinig ka ng pangangaral about Jesus Christ, mabuti yan. Si Jesus naman, ang pinapangaral naman niya, ay patungkol sa Diyos naman. O, ang paghahari ng Diyos. Kaya napakahalaga talaga ang makinig. Itong ginagawa namin ito ngayon, dito sa, tingnan niyo po, yan. May mga bata. O, may mga bata. O. Hindi lang para sa matanda ang salita ng Diyos. Kahit mga bata po, may mga kaluluwa na po yan. O, tingnan si Tatay August. Kasi po, ang maganda sa bata, pag lumaki yan, pwede niya rin gawin niya pag nagpamilya yan. Ito yung ginagawa namin noon sa tahanan ng aming lola. Oh. Nagagawa niya yan. Ako talaga, sinabi ko lang. Kaya kahit bata, kailangan makapakinig ng ebanghelyo. At sa pakikinig, yan alam ng Diyos yan. Lahat ng ginagawa natin sa lupa,
Halimbawa, itong Bible study ito, alam ng Diyos yan. Walang nalilingid sa Diyos. Lahat ng ginagawa na Hebreo 4:13, Tatay Ogos. Tingnan natin ang ginagawa natin. Oh. Hebreo 4:13. Lahat ng ginagawa natin, kaibigan, alam ng Diyos yan. Halimbawa, itong pagkakataon na ito, may Bible study. Dito sa tahanan ni Tatay Ogos, alam ba ng Diyos yan? Opo. Kahit yung ginawa mong masama, alam din ng Diyos eh. Yan pag ginawa mong mabuti, yan bang makinig sa salita ng Diyos ng ganitong gathering eh? Masama ba yan o mabuti? Mabuti. Sapagkat kapag nakikinig ka, nalilinis ka ng iyong kasalanan, kaibigan. Di ka lang nalilinis, nabubusog ka pa sa pagkaing espiritual. Sapagkat meron po tayong espiritual na buhay. At ang kailangan niyan ay salita ng Diyos, espiritual na pagkain. Oh. 13. Oh. Hebreo 4:13. Ito ba? 11 yan doon. Ha? Ayan. 13. 12. Di ba 13 yan? 12 lang yan doon. Ha? 12. Ganda. Ito. Ayun, sa baba. Ito. Malinaw pa at matapos iyo. Babasahin po. Oh, sige. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at kantat sa kanyang paningin. At sa kanyang tayo'y magsusulit ng ating mga sarili. Oh, kita nyo? Ito mga bata, matanda si Tatay Ogos, si Nanay Claring. Pagdating ng araw, magsusulit ang tao sa Diyos. Itong mga batang ito, may sarili silang pagsusulitan sa Diyos. Oh. Maganda ang makinig, gagaya ng ginawa ni Maria. Kailangan tularan natin si Maria. Hindi ko sinabing huwag niyang tularan si Marta. Wala naman sinabing masama ginagawa ni Marta. Magpapakain siya. Papakain siya. Samantalang sabi ni Jesus, si isang sarong tubig na malamig sa pangalang alagad, di nawawalan ng ganti. Hindi lang tubig ang gagawin ni Marta eh. Pagkain pa. Pero kung sa dalawang bagay na yan, pagkain at saka pakikinig, unahin mo muna makinig ka. At saka na yung pangalawa na yung pagkain. Pakainin muna natin ang ating kaluluwa ng spiritual food, then at saka tayo kakain sa literal na pagkain. Ano po? Ganyan po ang ginagawa namin dito. Kagaya dito. May Bible study kami ngayon. After ng Bible study, nagpapamerienda si Nanay Claring. Yun ang maganda. Hindi yung kasalukuyan magbagbaba. Nag-abala-abala ka. Yun ang yun ang hindi maganda. Tandaan nyo po yan. Isa lang ang kailangan. Isa lang. Ano yun? Makinig po tayo ng Bible study. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin. Halimbawa sa buhay ni Marta at Maria. Pinakita mo sa amin ang kahalagahan ng pagkikinig ng Ebanghelyo. Salamat po. Pagpalain mo po ang bawat isa ngayon na narito, Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Okay, kanta tayo. Diyos ay pag-ibig. Yan.
Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso'y kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng ditong araw at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklo dati, di mapapawi kailan pa man sa puso'y diwa. Tayo isa lamang kahit na tayo magkawalan. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumako sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Salamat ng marami sa iyo, Panginoon Diyos. At kami binusog mo na naman po sa aming pagkain pangkaluluwa. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Basbasan mo po ang aming merienda na aming pagsalusaluan sa pagkakataon na ito. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. God is good. All the time. All the time. Amen. Amen. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Like and share. I-share nyo na po, i-share sa iba. Ito ang ating munting video. God bless us all. Bye-bye.